choosing you, now my heart is set. You'll work forever and use my strength, my strength. More than a rush of adrenaline, you will sustain me until the end. You are the only one. You are the only one. When you speak, dreams and reality
luwalhatiin ka, luwalhatiin ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita, ay luwalhatiin ka. Sabay-sabay natin itatawa si Lola! Woo! Sa puso at isipan, sa kilos at salita, ay luwalhatiin ka, luwalhatiin ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita, ay luwalhatiin ka. Hallelujah. Papurihan ko, Panginoon. Tatakbo, ngunit di mahapo, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pag may pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahapo, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pag may pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang lagi na nagtutulak sa akin. Siba mo ng bagyo na nagnangaling. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla, sa panibagong sigla. Ako ay tatakbo, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pag may pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di maapo, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pag may pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin. Siba mo ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Lilipat sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin
sa aking pagsunod at kadalas ay napapako. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Lagi kong mithiin, ikaw ay malubos. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugat na. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Sinubusang ang kinig, ang buhay na laan, para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang iitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugat na. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Marami mang hadlang sa aking pagsunod, patuloy na buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan na. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo.
sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Pinagbabago pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang
Hi po, so I just wanna testify po kung gaano ka amazing si Lord sa pagkilos sa buhay ko and sa buhay ng family ko. Unang-una na po dun, syempre yung patuloy niyang paggabay sa family ko na patuloy kaming safe from the pandemic. Grabe, each day na pakikipag-communicate namin sa ibang tao, grabe, hindi niya kami hinahayaan na mahawa or hindi niya kami hinahayaan na magkasakit. Pangalawa na po doon yung patuloy niyang pagproprovide ng pangangailangan namin every single day. Grabe, nag-overflow yung blessing ni Lord. Hindi niya kami hinahayaan na magutom, hindi niya kami hinahayaan na magkulang. And ayun, sobrang amazing. And there is a highlight na pinaka-amazing na ginawa si Lord sa buhay ko. Grabe po. I just wanna share na I am a graduating senior high school student po and incoming college student po. Share ko lang na as an incoming college student, sobrang grabe. Ang daming iniisip. Kasi una na po dyan kung saang school ka mag-aaral. Pangalawa na yung course. Pangatlo kung kakayanin ba ng budget. Grabe, lahat yon iniisip ng mga college student. Grabe. Ako, honestly, nahirapan ako. Sobrang nag-doubt ako sa lahat. Sa unang-una na rin sa school. Sabihin na natin na honor ako, pero syempre nandun pa rin yung takot na baka hindi ako makapasa sa entrance exam, na baka hindi ako matanggap sa school na papasukan ko. Kasi yung mga gusto kong pasukan na school, UP, PUP, grabe. Like, kaya ko ba? Kaya ko ba? So, ayun. January 25, 2020, examination day ko sa PUP. Kasi hindi ako pinayagan ni mama mag-UP. Kasi sabi niya malayo daw and hindi ko rin alam kung saan yun. And, ayun na nga. So, sa PUP, nandun kami nag-aantay. Sobrang kinakabahan ako. Kasi, baka wala akong masagot. Baka hulaan ko lang lahat ng tanong dun. Kasi sobrang grabe talaga. Nakakatakot, nakakakaba. Lalo na kapag hindi ka nakapasa. Like, hala, what happened? Ganun. So, ayun na. Grabe, the day of the examination, or should I say, while taking the examination, sobrang nagpe-pray pa rin ako kahit na sinasagutan ko na siya. Nasa isip ko lang na things is possible, God will provide me wisdom and knowledge. Sobrang grabe talaga. And, ayun, after nun, patuloy kong pinagpe-pray yun na makapasa ako. Patuloy ko na pinagpe-pray na kung will ni Lord, ibigay niya. Kasi, kung will niya, hindi ko hahayaan yun. Hindi ko sasayangin. And, pinramis ko sa kanya na hindi ko siya kakalimutan. Kung makuha ko or ibigay niya sa akin yung pinagpe-pray ko na yun. So, ayun. This last few weeks, I don't think the exact date, nakalimutan ko na, lumabas yung result ng examination. And so glad to say na nakapasa po ako out of 8,000 students na nag-take ng entrance examination sa PUP. Grabe, isa po ako sa mapalad na napili or nakapasa. Grabe, sobrang overwhelming, sobrang thankful po ako nun kay Lord. Grabe, kulang na lang tumalon ako sa building sa tuwa. As in, kasi syempre, greatest dream ko yon na makapasok ako dun sa schools with good quality education. Grabe. Ayun, so, sobrang amazing. Like,
grabe, niremind ako ni Lord na huwag kang mag-doubt. Actually, lagi yun yung pinibigay na lesson sa akin ni Lord. Every time na feeling ko matatanggal ako sa honor, lagi niyang sinasabi, never doubt na. Kasi I can give you everything what you want. But I mean, everything what your heart desires. Grabe, like, Lord, deserve ko ba? Lord, salamat. Sobrang blessed ko to have everything na nasa akin. Grabe. And then, waiting sa enrollment and still hoping and praying na may matirang slot for BSA. Grabe kasi first come, first serve. So, I'm asking for your prayer din, guys, na sana po may matirang slot for accountancy sa akin. And, it is God's reminder po para sa bawat isa na magtiwala lang tayo kay Lord. Kung ano man yung desire ng puso mo, ipag-pray mo yan kay Lord and ibibigay niya lahat ng gusto ng puso mo. Basta patuloy lang tayo magpuri. Kasi ang mahirap sa atin na kapag nakuha na natin yung pinag-pray natin kay Lord, nakakalimutan na natin siya. Masyado na tayong sumasaya dun sa nakuha natin. Pero tandaan nyo na everything are temporary. Lahat ng binibigay ni Lord, kaya niyang tanggalin sa'yo kapag nakalimutan mo siya. Grabe. And, basta never doubt. Patuloy mong isipin na God will provide and nothing is impossible with God. Lahat, kahit na sa isip mo, imposible mong makamit lahat ng gusto mo, ibibigay yan ni Lord kasi sobrang grabe siya. And sobrang na-witness ko lang na ang galing ni Lord sa buhay ko. Sobrang amazing niya na hindi niya ako hinahayaan na ma-down. Hindi niya ako hinahayaan na matakot. Sobrang salute kay Lord. Grabe. Ang amazing niya. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jervis Jomari Lopez. At ngayong umaga po, gusto ko lang po mag-testify kung gaano kabuti si Lord sa buhay ko bilang isang Kristiyano. Una po kasi nun, si Kuya, sinama po ako sa iChat kasi po wala po akong kasama dito sa bahay kasi po umalis sila nanay. So, yun, sinama niya ako at hanggang nagpatuloy ako ng mga ilang linggo hanggang sa parang tinamad na ako sumama kasi parang nawalan na ako ng gana kasi nagsi-cellphone na lang ako. Parang naisip ko na parang wala naman akong ginagawa doon. So, yun, mga ilang buwan din ako tumigil at nanlamig. Pero nagsisimba pa rin ako, sumasama ako sa mama ko, sa papa ko para lang kasi wala din ako kasama. Kaya pumupunta pa rin ako hanggang sa mga April or June. Naisipan ko ulit sumama kasi parang parang may wala sa akin, parang may kulang, may kulang sa akin. Kaya sumama ulit ako hanggang sa yun nagpatuloy ako hanggang sa nag-encounter na po ako. Tapos sa sa ilang buwan ko napapatuloy na naboost po yung confidence ko. Kasi po may sinabi po sa akin si Kuya Josh nun na unang araw ng life class, sinabi niya po sa akin na maging consistent lang ako. Sa mga ginagawa ko, magpatuloy lang ako. Tapos nung encounter po ng life class, nagbigay po siya ng sulat. Sabi niya po doon sa akin, kung tunay ang pagsunod, tunay din ang pagpapala.
Kaya sobrang thankful ko po na nakilala ko si Kuya Josh bilang isang cell leader para maboost po yung confidence ko at para maging isang tunay na tagapaglingkod ng Panginoon. Ayun lang po. Maraming salamat. Hi po, I just want to testify the goodness of our Lord sa buhay namin. Sobrang galing lang ni Lord dahil ginamit niya yung kuya ko para makapag-provide ng pangangailangan namin sa araw-araw, nakakainin namin sa araw-araw. Never siyang nagkulang, never kaming nagutom, never kaming nagkulang sa pera. And we are so thankful that we have Jesus in our lives. Sobrang binibless na kami araw-araw dahil nagkaroon si Papa ng work. And si ate, nagkaroon na din siya ng work, nakakapasok na siya sa trabaho niya, na makakatulong sa amin. And ayun, sobrang blessed lang talaga. And sobrang hirap ngayon humanap ng trabaho dahil nga sa pandemic na nararanasan natin. Pero still, nagkaroon ng work si Papa. And ayun, magtiwala lang tayo kay Lord. Mag-pray lang tayo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. And sa mga kapwa ko estudyante dyan, madidelay lang yung pangarap natin, pero matutupad natin yung lahat, sabi ni Lord. Yun lang po. Maraming salamat. To God be all the glory. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa atin sa sambahay na ito, pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Alam ko po na pagpala kayo, ang bawat sa inyo, at sa mga awitan, sa ating pong pagpupuri sa Panginoon, lalo-lalo na sa pakikinig ng mga testimonya na alam ko nakakabago ng buhay at napagpala po kayo. Maraming salamat po. At sa umagang ito, lalo po tayong pagpapalain ng Panginoon sa ating mapapakinggan na salita niya. Nawa po mapagpala tayong lahat. Pero wag po natin kalilimutan. Ang ating pong gagawin sa pakikinig ng salita ng Diyos, ihanda po natin ang ating Biblia, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Pag tayo po ay na-bless, mag-like po tayo, i-share po natin ito, i-comment natin ito. Itag nyo po ang mga kaibigan ninyo, mga 5 kaibigan, para po makapakinig din sila ng salita ng Diyos. At gayon din naman, bago matapos ang ating pananambahan, ilagay nyo po yung anuman natutunan ninyo. Ano po? Upang nang sa gayon, lalo po tayong pagpalain ng Panginoon. Amen? Amen? Alam po last week ay pinagpala po tayo ng mensahe na dahatid ng ating kapatid at pastor Eric Ortega. Pagkat ang ating po pinag-uusapan ay patungkol sa new normal. Ano po? New normal. Nung una pinag-usapan natin, paano ba natin harapin ang new normal? Pinag-usapan natin ito na kung saan harapin ang new normal, yung nang merong pagharap na hindi lang tayo malulungkot, iiyak, kundi tumamis tayo, pero kailangan natin tumayo at magpatuloy. Ano? At higit sa lahat, we cross over. At the same time, sabi ni Pastor Eric last week, we need to invest in God and in people. Napakalaga po nun sa new normal. Pero ngayong umagang ito, gusto ko po kayong i-blessed at nais po ng Panginoon ay payag sa atin ang kanyang mga salita na matatagpuan din po naman sa isang bagay na makikita natin ito, na ang title po ng mensahe natin ngayong umagang ito is New Normal is Your Legacy. New normal is your legacy. Ang legacy po daw ay, sabi, it's a gift of property, especially personal property, or as money, by will, a bequest, anything handed down from the past as from an ancestor or predecessor. Ibig sabihin lamang po yan, ano daw po natanggap natin mula sa ating mga ninuno na ay ito binigay sa atin. Marahil ito isang pamana, that is a legacy. It could be tangible or intangible legacy na makukuha natin. Ang tawag daw po dyan ay legacy or isang pamana. Kaya nga po, nilagay ko dito, your choice for today or your decision for today, your choice for today will make an impact for the next generation. That is called legacy. In Proverbs 20 verse 6, sabi dito, many a man proclaims his own loyalty, but one who can find a trustworthy man. A righteous man who walks in his integrity, how blessed are his sons after him. Alam niyo po, pag-uusapan natin sa umagang ito na napakaganda na
sinasabi ng ating legasiya. New normal, ang legacy is your legacy. Ito po yung legasiya natin, itong new normal na ito. Ano yung legacy na may sasali natin for the next generation? Alam niyo po, napakalaga dito ang salitang integrity. Napakalaga dito yung trustworthy. Sabi dan, nung verse 7, a righteous man who walks with integrity, how blessed are his son after him. Mapalad daw po ang kanyang mga anak. Kaya po, mainam na may legasiya tayo. Kaya sa umagang ito, hingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng isang legasiya na bibigay natin sa ating mga anak for a new normal. Tayong lahat ay sumaglit na manalangin. Panginoon, samahan mo po kami sa aming pong pakikinig na yung salita. Ikaw po manguna sa amin, ikaw magpayag na yung salita. Panginoon, pagpalain mo kami, gabayan, gaya ng lagi namin panalangin, hindi kami alis. Hindi kami, Panginoon, matatapos ang pagsambang ito nang hindi namin nakuha, na hindi mo pinagkaloob sa amin ang pagpapala at pabor na mula sa iyo, Panginoon. Buksan mo ang aming spiritual na tainga, buksan mo ang aming spiritual na mata, spiritual na puso, Panginoon, upang marinig namin ang mensahe mo sa umagang ito. Nang bagkos, Panginoon, upang patuloy kaming lumakad ng matuwid, upang naman, Panginoon, sa new normal na ito, maging legasiya namin ito para sa aming mga susunod na henerasyon. Salamat po, Ama. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa umagang pong ito, dahil nga po, napakalaga ng integridad sa isang buhay, sa isang katulad natin, last week, we celebrate a Father's Day at napakalaga, patuloy po natin gawin yan. At isa rin sa pagkakataon ngayon na gusto kong palagaan ang mga tatay na may legasiya sa pamilya. Alam niyo po ba na ang isang pagkasira at pagkawasak ng isang pamilya ay nagsisimula sa pagkawala ng isang ama. Kaya napakalaga ng isang ama sa loob ng tahanan. Sapagkat ito ang nagbibigay direksyon, ito ang nagbibigay ng prinsipyo sa loob ng tahanan. Kaya sa umagang ito, meron po akong ipapakilala sa inyong isang ama na hindi ganang sikat sa Biblia, pero gusto ko pong bigyan ng importansya ito. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 Chronicles chapter 7 verse 40. Ito po ang sabi, all these men were the children of Asher, heads of their father's house, choice and mighty men of valor, chief of the princes, and the number throughout the genealogy of them that were up to the war and to the battle was 26,000 men. This is the descendants and the family or the clan of Asher. Sa Bible po, si Asher, kung yun nyo po alam ko, marahil kung tatanungin sa inyo sino si Asher, di mo gaanong mapapansin ito at dito kapansin-pansin. Pero ngayon, magpapapansin po ang Asher na ito. Kilala ko lang ang Asher dahil anak ito ni kapatid na Abed. But who is Asher? Alam nyo ba kung anong meaning ng Asher? Asher means a happy, a fortune, a blessed. Asher was the 8th son of the tribe of Israel, the son of Jacob. Kilala nyo naman si Jacob. Si Jacob, ito yung lalaki na kinuha yung birthright ng kanyang kapatid at sa kanya napunta. Gaya na na-preach ko last time, you know the story. At siya ay pumunta doon tumakas siya, iniwanan niya yung kanyang pamilya, tumakas siya, pumunta siya doon sa kanyang uncle na si Laban at doon nagtrabaho siya. For 7 years pinagtrabahuan niya para mapangasawa niya ang pinakamamahal niya na si Rachel. But unfortunately, hindi niya nakuha si Rachel. Ang ibinigay sa kanya after 7 years ay si Leah. At itong si Leah ay nagkaroon, pinagtrabahuan muli yun ni Rachel, ni Jacob para mapasakan niya si Rachel. Kaya ang nangyari, naging sa kanya si Leah at si Rachel, maging ang kanyang mga katulong. At sa dami ng naging anak niya, pinakamarami kay Leah, at nagkaroon anak din siya sa katulong ni Leah, na si Silpa. At dito sa pangwalong anak, ay nandoon, pangalawang anak niya kay Silpa na katulong ni Leah ay si Asher.
Kaya si Asher, ipinanganak na, sabi niya, how happy I am, sabi ni Zilpa. How happy I am, si Leah. Sabi niya, binigyan siya ng anak sa kanyang katulong na si Zilpa. Kasi ang katulong nun ay pag-aari. Now, nakita natin. At yun ay nakita niya kung marahil sa dami ng magkakapatid, nakita naman natin, marami sila, ang 12 tribes, at dito, hindi siya mapapansin sa pamilya, at ang pamilyang ito na kanyang kinalakihan ni Asher, ay isang pamilyang napakakomplikado. Marahil masasabi natin, it is a dysfunctional family. A family na kung saan magulo, dahil marami, at ang matindi pa doon, alam mo, hindi naman siya, kumbaga nandun siya sa middle child, ang pinaka-middle child, parang ang problema dito, hindi siya paborito. Wala siya sa linya ng ano. Kaya masasabi ko, Asher, isa siya sa pamilya na kung saan ang tatay niya ganito, ang nanay niya katulong lang. Hindi siya yung sa pamilya na kung saan priority. Masasabi ko na itong batang ito pwedeng lumaki ng may sama ng loob, galit, buot, at tanda natin, isa siya sa nagbenta kay Joseph para yung kanyang kapatid ay nag-connive siya para may benta si Joseph sa merchant. Masasabi ko na magulong pamilya, pero isa ito sa kanyang kinalakihan. Marahil ikaw ay lumaki sa isang pamilyang ganito, dysfunctional family. Perhaps you felt insignificance when you were growing. Hindi ka naman ganun katindi, hindi ka matalino, hindi ka magaling, hindi ka katulad ng kapatid mo, ng kuya mo na may mga achievement in life. Ganun din siya. But one thing for sure, sa kanyang pamilya may mga dark secret din. Yung buhay nila na makikita mo na may mga pangit na nakaraan, pangit na hindi maganda. Kaya masasabi ko, ang pamilyang kinalakihan ni Asher ay isang pamilyang, yes, may Diyos, but unfortunately, kanina nga lang nakinig ako ng isang mensahe, ng isang patuto, ng isang anak na pastor na si Jonel Liwanag, na kahit na anak siya ng pastor, ay ang layo-layo ng kanyang buhay sa naisin at kalooban ng kanyang tatay during that time nang siya'y lumalaki. Marahil ganito rin si Asher. He was not a perfect child, nor he is not in a perfect family. Isang pamilya na kung saan pangit, magulo, iba't ibang mga kapatid mo. Hindi mo malaman. Alam nyo, kung ikaw ay lumaki sa isang malaking pamilya katulad namin, ang tatay ko, 7 kami magkakapatid. Kami pa lang napakagulo na, puro mga lalaki. How much more these 12 tribes of Israel, 12 tribes of the son of Jacob, napakahirap nun. So, hindi mapapansin talaga ang mga nasa middle child. Asher was one of them. Si Asher, kung makikita natin, though he grew up in a family like this, hindi naging hadlang yon para hindi siya mag-rise up. He rose above in every circumstances in life. Ibig sabihin, pinagtagumpayan niya anumang sitwasyon ng kanyang buhay. It would have been easy for someone like Asher to give up. Yet, apparently, he did not. Consider what Moses said of his tribe just before they entered into the promised land. Sabi niya dito, sinabi to ni Moses sa tribes of Asher, siguro mga 40 years ang nakalipas nun dahil nakubkob na sila ng Ehipto at nasa Ehipto ang lahi ni Asher, lahi ni Jacob, at ito'y ilalabas niya doon sa Promised Land, papunta ng Promised Land. Ang sabi ng Deuteronomy 33 verse 24, may Asher be blessed above other sons, may he be esteemed by his brothers, may he bat his feet in olive oil. Deuteronomy 33:24. Alam niyo po, makikita mo na kahit nasa gitna ng ang pamilya, kinalakihan mo ay hindi maayos, hindi maganda, maybe your family ay hindi ganong kaayusan ng pamilya, ipinanganak ka sa mahirap na pamilya, ipinanganak ka sa hindi hiwalay ang nanay at tatay mo, o hindi paborito, ay hindi ko alam kung anong sitwasyon. It is a dysfunctional family. Whether you grow up in like that family. Pero hindi dapat maging hadlang yan para hindi ka maging mabuting ama so that in this new normal, you will have a legacy that the next generation will use it
And they will say, ang tatay ko ipinaglaban ang kanyang buhay upang maging ganito kami ngayon. Alam nyo, when I was young, naiinggit ako sa mga taong ayaman nila. Sabi ko, nauna sila pagkat ang mga magulang nila nakapag-aral. Ang tatay namin at nanay namin hindi nag-aral. Pero nakita namin gaano sila kasipag. Kaya sabi ko, when I grew up, sabi ko, magtatrabaho ako, magtitinda ako kasi I don't want a family na ganito, parang isang kaig, isang tuka, parang yung mga kapatid ko hindi makatanggap ng bago, parang kami nag-aagaw-agawan sa kaunting pagkain, sa tuyo, naghahati-hati, ayaw ng lahat na gusto, buntot, lahat gusto buntot, ayaw ng ulo. Alam mo, kahit na lumaki ka sa ganyang pamilya, you must rise up. Huwag kang hihinto. Dapat manindigan ka. Kung may pangarap ka in this vision, in a new normal, dapat tuloy lang, kapatid. Tuloy lang. Sabihin mo sa katabi mo yan, tuloy lang. Kung anong pagsubok at problema meron kang pinagdadaanan, tuloy lang. Tuloy lang, kapatid. Bakit? You will lead a legacy for your children. Wala ka pang pamilya ngayon. Wala ka pang anak ngayon. You are a student. You are a child. But be a good child today so that your next generation will become a better father. So that your children will understand what you are doing. May kwento ka na ibibigay sa iyong mga anak, kapatid. May kwento ka na may share sa iyong mga magiging anak pagkat ikaw ay naging mabuting anak. Alam nyo si Asher, marahil ganun ang kanyang kalalagayan. Sabi ni Jacob, sabi ni Moses sa Deuteronomy 33:24, siya, sabi niya, yung kanyang paa ay huhugasan ng olive oil. Alam niyo po ba kung gaano kahalaga yun? Yung olive oil was a very precious commodity during that days of the Bible. And someone of just anoint their feet with oil was a sign of honor and dignity. Kaya napakahalaga ng pangalan at dignidad ng isang tao. Kaya huwag mo ibebenta yan, yung dignidad, yung honor na yan. Ang ibig sabihin niya may credibility. Ang ibig sabihin niya may integrity. No matter what the world will do, ikaw mananatili kang tapat kay Lord. Moses said that on these descendants of Asher would wash their feet with oil. They will be people with great prosperity and nobility. Isang pamilya. Gusto mo ba yan? Isang pamilyang pinagpala? Isang pamilyang kinikilala? Isang pamilya na mayroong paninindigan? Isang pamilya na masasabi mo na may magandang estado? Asher, hindi kagandahan ng kanyang pamilya. Hindi kaayusan. Magulong pamilya din. Nagkabentahan pa ng kapatid. Naguluhan siya. Hindi siya ang mahal. Kumbaga, low class child siya, pa sa tingin niya sa sarili niya. But he rose up above the circumstances of his life. Hindi siya pumayag na ganun lang siya. Hindi siya naging mediocre sa kanyang isipan, but he rise up because he know that all of them have God that who will help them in their personal life. Ang tutulong sa iyo, meron kang Diyos. Kaya ito mga anak ni Asher. Although Asher didn't have a lot of things going for him, he didn't let his circumstances keep him down. He rose above his circumstances and did some remarkable things. Perhaps his most remarkable accomplishment in life, is how he impacted his family. Wala kang pamilya ngayon, but the most thing that you can impact it right now, wala kang anak pa ngayon, but you are young people, may impact mo ang iyong mga disciples. That's your children in faith. Alam mo, kung ikaw ay tatay ngayon, kung ikaw magulang ngayon, napakalaga that you will impact your family. Sabi ng 1 Chronicles 7:14, balagyan natin dito. Ito yung kanyang ginawa, remarkable na ginawa ni Asher sa kanyang mga anak. Sinulat sa 1 Chronicles, after 40 years, or how many years to? Mga 200 years, I don't know. But in this 1 Chronicles, wala na si Asher. Pero yung generation ni Asher, yung dami ng kanyang pamilya, yung kanyang descendants, look at this, sabi dito, all these, 1 Chronicles 7:40, all these were the children of Asher, heads of their father's house. Wow! Head of their father's house. Ang ibig sabihin, ang kanya daw pong mga anak ni Asher ay naging isang nagpakatatay.
Ano? Heads of their house means leader, captain, or ruler. Yan yung naging pamilya niya, no? So, anong legacy na iniwan ni Asher during his time? Ano? Doon ganun ang circumstansya ng kanyang buhay. Alam mo, iniwan niyang legacy? Legacy of caring his family. Let us see. Caring for his family. Alam mo, ang legasya na magandang iiwan mo, ikaw tatay, ikaw na magulang ngayon, ang pagmamahal mo sa iyong pamilya. The Bible say that the head of their father's house ay si Asher. Ang kanyang mga sumunod na salinlahi, ang kanyang mga anak ay nagpakatatay, nagpakaama. Alam mo, nakita siguro ni Asher, do ang kanyang tatay, ganun ang kinalakihan na pamilya, nawalay sa kanyang mga kapatid, nawalay sa kanyang tatay na si Isaac at sa nanay niyang si Rebecca. Sabi siguro sa kwento niya, nakikinig si Asher, ang hirap malayo sa tunay mong pamilya. Kaya si Asher pinanindigan yun. Kaya sabi niya, do ganito ang sitwasyon namin, iba't iba ang aking mga kapatid, iba't iba ang aking kapatid sa ina. Do ganun man, ang tatay namin nagpakatatay sa amin. Ako, kahit hindi ako ganun kagaling, hindi ako ganun katindi, ako'y magpapakatatay sa aking mga anak. Because the legacy na iiwan ko in this new normal is your legacy na iiwan mo sa next generation mo. Dadalhin nila ito. Kung paano ka magpe-face sa new normal na ito, magiging panuntunan ito ng iyong mga anak. The next generation. Mga kapatid, legacy of caring his family. Mahal ni Asher ang kanyang pamilya, kaya siya naging nagpakama. Hindi niya iniwan ang kanyang ang kanyang pamilya. Hindi siya ng babae, hindi siya gumawa ng mga kalokohan pagkat nagpakatatay siya. Hindi ko alam kung may nagawa rin siyang pagkakamali, but one thing for sure, nakitang-kita sa kanyang henerasyon na ang kanyang pamilya nagpakatatay siya. I believe, sabi ni James Dobson, sabi ni James Dobson, he focused about family. Sabi niya, I believe with everything in me that husband holds the keys to preservation of the family. Tatay, malaki ang pananagutan mo. Malaki ang significance mo. Malaking legasya mo para i-preserve ang pamilya mo. Kaya tatay, kung nakagawa ka man ng nakaraan na hindi tama, ituwid mo yan sa Panginoon. Magpakatatay ka dyan sa mga anak mo. Ganyan ang ginawa ni Asher. Ano ginawa niya sa legacy na iniwan niya for caring his family? Ginawa niya, yung kanyang pamumuhay. He set an example sa kanyang mga anak. Pinakita niya. Actually nga, sa Genesis 46 verse 17, makikita natin, may pinakita doon, inilatag ang kanyang mga salinlahi ni Asher. At ipinakita doon, binanggit ang isang babae doon, na alam nyo, pagka sa Biblia is binabanggit ang mga pangapangalan, alam mo, pagka binabanggit, puro lalaki lang yan. At pagka binanggit ang pangalan ng babae, that is significant. Alam nyo, binanggit doon ang pangalan niya. Sabi ng Genesis 46:17. Ito po sabi niya, the son of Asher, Imna, Ishba, Ishbi, and Beria, their sister was Sarah. Alam niyo po ba? Their sister was Sarah. Puro lalaki lang po binabanggit dyan. Kung titingnan niyo, pagka binabanggit ang lahi-lahi, puro lalaki lang. Pero si Sarah na babae binanggit. Alam niyo po ba? Ito'y kwento at chismis sa Bible. Pero ito po'y katotohanan. Sabi po na ito pong si Asher ay nakapag-asawa ng isang may anak ng babae. Marahil biyuda na pangasawa niya, may anak na. At si Asher, dahil mahal niya yung babaeng yon, tinanggap niya bilang kanyang anak si Sarah. Na alam niya, hindi niya ito tunay na anak, but inari niyang anak. Alam niyo, binanggit sa Bible ito upang ipakita kung papaano nagpakaama si Asher. And that's your legacy as a father. Ganyan din si Asher. Pinakita niya sa kanyang pamilya na bagamat, hindi ko tunay ito, kadugo ito, hindi sa dugo ko ito, anak, minahal niya. Kaya nga, makikita natin, Asher is a father who has a legacy of caring for his
family. Yan isang magandang legasiya. Pinakita niya yan sa kanyang sarili. At ginawa niya yan from generation, one generation at a time. Yan ang ginawa niya. Pinakita niya yung magandang lahi niya, pagkatao niya. Parang generation. Alam niyo, no 19th century, there is a two generation na pinakita. Yung generation na revolutionary during that time. Ito si Max Jukes. Si Max Jukes ay isang revolusyonaryo at kalakip nito meron isa ding katapat niya na revolusyonaryo din na si Jonathan Edwards. Parehas ito no 19th century sumikat na revolusyonaryo. But look at this, the family of Max Jukes. Max Jukes family. Non-believer married woman like a character. Yan, nakapag-asawa siya ng unbeliever. Pagkat si Max Jukes ay atheist. Shelag's principal was involved in occult. 1,200 descendants. At ang descendants niya ay ito. 310 professional background. 440 wrecked their lives through debauchery. 130 went to jail. 7 become murderer. An average sentence of 13 years. More than 600 alcoholics. 60 were habitual thieves. Magnanakaw yung lahi nila. 60 habitual na magnanakaw. Sabi niya, 190 of his descendants became trades. 190 men, women, were prostitutes. Sabi ng mga historians, almost half of women in their family became a prostitutes. Sabi, 20 became tradesmen, 10 learned trade in prison. Alam niyo yung kasalanan nila, it cost $1.2 million during that time. Ang cost ng kanilang kasalanan, ang kanilang mga pinaggagawang kababalagan, kabulustugan. But during that time, there is a person who is Jonathan Edwards. Jonathan Edwards was a man and married to a woman of like character. Committed their marriage to the Lord. Ang kanyang descendants is 300 clergymen, 100 professors, 100 attorneys, 30 judges, 1 dean of law of school, 60 physicians, 1 dean of medical, 14 presidents of university, 3 state governors. Yan ang kanyang lahi. 1 controller of US Treasury and 1 became a vice president of the US. Dalawang uri ng lahi. Kaibigan, kapatid, ikaw ang magdedetermina kung ano ang magiging next generation mo. Your decision today will make an impact to your next generation called legacy. Saan ka pipili, kapatid? Anong klaseng buhay meron ka ngayon? That is the evidence is clear. The decision you make and the decision you and I make today will affect multiple generations after us. Kaya nga, kaibigan ko, anong ginagawa mo ngayon? Pakaliniin mo pagkat ikaw ay nagseset ng standard sa iyong pamilya. I want my family to become a better family. My next generation will become a good generation. Second, legacy of competitiveness. Si Asher lumaki sa isang pamilya na kung saan ang pamilyang ito ay parang nagkukumpit sa isa't isa. May paborito si Joseph sa mahal na si Rachel. Hindi mo maiaalis kay Jacob yon pagkat yun talaga ang mahal niya. But look at this, anak din siya si Asher. Marahil magtampo siya. Marahil makita niya ito. Pero hindi ganun ang nakita ni Asher. He rose above the circumstances. Lumaban siya, nagpatuloy siya. Ipinaglaban niya ang kanyang tawag ng Panginoon sa kanyang buhay. He left a legacy that we should always strive to do our best. Yan ang iniwan niya. A legacy of competitiveness. Yan ang legasiya ni Asher sa kanyang pamilya. Yan ang iniwan niya. Not only caring for the family, but yung family niya, sabi niya, maging competitive kayo. Bigay niyo yung the best niyo. Yan yung lagi sinasabi ng mga nanay natin. Give your best. Excel in the things that you love. Mag-excel ka para kay Lord. Hindi, iba't ibang klase ang mga anak ko. Yung isang panganay ko, magaling, maabilidad sa ibang bagay. Yung isang pangalawang anak ko, magaling sa eskwela. Pero magaling din naman sa ibang bagay. Yung bunso ko, magaling naman. Meron siyang kagalingang angkin. Iba't iba lamang po. Pero you have to give your very best. Yan ang iniwan na ligasihan niya. Competitiveness na to strive. To do your best. Sabi ng 1 Chronicles 7:14,
Not only Asher's descendants, heads of their father's house, but choice men. Grabe. Piling lalaki. Piling lahi sila. Kumbaga kung may laban, lagi ang pipiliin sa laban, mga anak niya. Bakit? Meron silang competitiveness attitude. Hindi mediocre attitude. Meron siyang excellence in all things. Ganyan ang pamilya ni Asher. Yan ang ipinakita niyang legasiya sa pamilya. Hindi pwede yung okay na lang. You have to give your best sa paglilingkod sa Lord as a family. You have to give your very best. Ganun ang tinuro niya. Kaya nga, makikita natin, meron isang kwento na, I don't know if you know this man. Alam mo, yung pamilya ni Asher, hindi mga tamad na pamilya. Gaya ng isang pamilyang ito. Katulad ng isang lalaki ito, si Ben Carson. A 64-year-old African man who retired as the world-famous neurosurgeon. Alam mo ba kung anong pinanggalingan ni Ben Carson? Ang parents niya during he was an 8 years old, nagkahiwalay ang nanay at tatay niya. At siya ay pinalaki ng kanyang nanay na kung saan ang nanay niya ay isang mananampalataya. Wow! The good thing is this, believer ang magulang, ang nanay niya. At ang nanay niya ay hindi nakapag-aral ni Ben Carson. At during that time, si Ben Carson, dahil walang tatay, parang sa pag-aaral, alam nyo, kumbaga sa bobo, ropor, nasa ropor na, tabi pa ng basurahan. Pero ginawa ng kanyang nanay, dahil hindi naman marunong ang nanay niya, ginawa sa kanya, nagkaroon ng rule sa kanyang tahanan. Ito ang gagawin ko sa iyo. Magbabasa ka ng 2 libro. Binibigyan siya na lagi ng 2 libro at binibigyan siya na hindi siya pwedeng manood ng mga kung ano-ano sa telebisyon. At alam nyo, after 1 year na pinagawa yun ng nanay niya sa kanya, si Ben Carson ay naging top-notcher sa klase. Naging achiever siya. At hanggang sa nakakuha siya ng scholarship sa kanyang pag-aaral. He became top-notcher and earned a pediatric neurosurgery at John Hopkins Hospital. Grabe. Makikita natin ito. At nagkapamilya, nagka-offer siya ng scholarship during grade 4 to 11. Nagbigay siya ng scholarship, excel in academically, and he decided serving the community. Iyan si Ben Carson. We should push our children to be the best in their class. But we should we should not push our children to be the best in their class. But we should push them to be the best they can be. Hindi man sila ganun kagaling sa klase, hindi ganun katataas ang grade nila, pero kailangan maging mabuti silang mamamayan, maging mabuti silang tao, lalong higit, maging mabuti sila at the best ang kanilang ibinibigay. They do it for the glory of God. Yan ang gawin natin, mga magulang, mga nanay, mga tatay. That is the legacy. That should be the normal, new normal in your life as your legacy. Pangatlo, na legacy of courage. Sabi niya doon sa 1 Chronicles 7:14, her children of Asher, heads of their father's house, choice, mighty men of valor. Sabi, mighty men of valor. Yung mga brave men, matatabang, legacy niya ay yung courageous, hindi duduwad-duwad. Alam mo, yung kaduwagan, hindi yung tumatakas ka sa away. Hindi kaduwagan yun. Ibig sabihin lang yun, you want reconciliation. Pero ito, ang kanyang mga anak, mga palaban sa lahat ng bagay, lalo na sa paglilingkod kay Lord. May bravery, may pinakikitang tapang, kaya naman choice lagi ang kanyang pamilya. Ganyan ang legacy ang iniwan niya. May tapang gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Tapang na manindigan para sa katwiran. Tapang na magkaroon ng pagmamahal sa Lord. Tapang na kung saan harapin ang mga pagsubok at problema sa buhay. Tapang na kung saan maglingkod sa Diyos kahit anong pamamaraan. Tapang na magpakatapat sa Diyos. Kahit wala nang kakainin, kahit ano pa ang sitwasyon mo sa buhay. Yan ang tapang na meron siya. That's how his life grew. Makikita natin,
Ganyan katapang ang lalaking ito. Ganyan siya pinalaki. Isang tao na may katapangan. Asher was one of them. Pang-apat, sabi doon sa verse ng 1 Chronicles 7:40, ito pa yung pang-apat na legacy na iniwan niya. Sabi niya, Asher, heads of their father's house, choice men and mighty men of valor, chief of the princes. Asher's son were the best of the best. Sabi, one translation says that they were the outstanding leaders. He left a legacy of being a commander. Alam niyo po, ang kanyang mga anak, hindi lang siya utusan, naging mga commander, leader of leaders. Kapatid, kung ikaw ay leader ngayon, you will become a leader of leaders. Ikaw yung next generation na ganito. Why? Because leadership comes with wisdom, integrity, courage, humility, and trustworthy. Yan ang mga tao. Ganyan ang buhay ni Asher. Kaya yung pamilya niya, ang iniwan niyang legasiya, grabe, sa kanyang sambayanan. Bakit? Kasi nga ipinakita ni Asher ang tunay na pagiging tatay, pagiging ama, pagiging isang tunay na leader sa kanyang buong sambayanan. Paano ginawa ni Asher yun sa kanyang mga anak? Number 1, he became a bondage breaker. He broke the cycle ng kanilang pamilya. Kung ganitong pamilya namin, ganito makikita, ganito kapangit, hindi ganyan ang pamilya namin. Alam niyo po, ako ay lumaki sa pamilyang mahirap. Tatay ko isang kahig santuka. Pero nakita kong ugali ng tatay ko. Ang tatay ko po ay nagsisikap. Sabi ko, magsisikap din ako. Kaya mag-aaral ako. Kaya nag-aaral po ako, nagtitinda po ako. Nakita ko rin sa tatay ko, naikwento niya. Nagtitinda siya ng sibuyas, inaangkat niya, dinadala niya sa kabilang ibayo, nakikisakay siya sa bangka. Ganon din po ako nung araw. Sumasakay po ako ng Thames ng Muson hanggang Divisoria ng libre, nakaangkas lang po ako. Nagtitinda po ako sa Divisoria ng Pinipig. At pag-uwi ko po niyan, ang dala-dala ko, yung pinagbentahan ko, at saka yung kinita ko, binibili ko po yan ng pinya. Pagdating dito sa Manila ng vegetables, pagdating dito sa Muson, ibebenta ko po yan. Doble kita. Ganun po ako katindi nung bata ako na pagtitinda. Kaya ngayon kung nakikita ko mga anak ko gumagawa ng pamamaraan, nagtitinda ng kung ganito, I've been there. This is a legacy that you gave to your children. A legacy na kung saan magtiyaga, magsikap, give the best. Binrate ko yung ganong buhay sa amin. At ayoko mangyari na ang pamilya ko mahirap na. Yung ipanganak kang mahirap, hindi na kasisisi yan eh. Pero yung mamatay kang mahirap pa rin. There's something wrong with you. I mean, yung kahirapan, it's not about the money. Ang kayamanan, it's not about the money. It's all about having God in your life, being faithful, being true. That's your legacy that you will left. Ang pangalawang values, sabi niya, more values are caught than taught. More values are caught than taught. Ibig sabihin, nakukuha, na-acquire. Hindi tinuturo lang, kundi nakikita, minomodel. Kaya yung pangalawa, role model. He set an example to his children to follow. Nagpakita siya ng magandang example. Sabi nga ni Paul, follow me as I follow Christ. Sabi niya sa 1 Corinthians 11 verse 1. Tatay, kung gusto mong maging mabuti ang iyong mga anak, pakita mo sa kanya ang pagiging mabuting tatay. Dahil ang anak mo ay magiging mabuting tatay yan kung may nakikitang modelo ng pagiging isang mabuting ama. I'm sorry to tell, I'm once hindi naging mabuting tatay, mabuting asawa. Lagi kong sinasabi yan, the best gift that you can give to your children is to love their mother. At mainam po yun, magpakatatay. Si Asher, ganun po ginawa niya. Pangatlo, iniwan po ni Asher, he discipled his children. He trained them, he developed them, his children, while they were still at home. Kaya nga naging tatay siya sa tahanan po, mga tatay. Marami nag-abroad, yan ang problema natin sa Pilipinas. We became a fatherless nation because the father went abroad.
ang naiwan sa bahay, mga nanay. Walang tatay na image. Kaya yung iba ang imahe nakikita lagi si nanay. The role model in the family, ang sikat nanay, ang tatay hindi. Tama? Ganun eh. Bakit? Tatay, hindi ka nanindigan, hindi ka nagpakatatay sa iyong mga anak. Si Asher, nagpakatatay siya. That is why, sabi ng Genesis 49:20, Asher's food will be rich. He will provide delicacies fit for a king. Grabe! Ang kanyang pamilya ay magpo-provide ng napakasarap na pagkain sa hari. Ultimo sila kakain na parang isang hari. Because their family has integrity. Alam niyo, isang pinakamasarap sa isang pamilya, may integridad. Legacy ng pamilya yan. He did it. Pang-apat, he did it one generation at a time. Proverbs 20 verse 6. Many a man proclaims his own loyalty, but who can find a trustworthy man? Verse 7. A righteous man who walks in his integrity. How blessed are his sons after him. Legacy. Gusto mo bang pinagpala ang mga next generation mo? Simulan mo sa iyo. In a new normal. New normal is your legacy that you can bring to your children. Paano mo haharapin ito? Your choice for today will make an impact for your next generation. That is called legacy. Ayusin mo buhay mo. Hindi ganun kaganda ang kinalakihan mong pamilya. Marahil may mga pagkakamali si nanay at si tatay. Dahil ko nakita ang kwento na yung tatay nila gumawa ng ganito, ang pamilya nila kaganito. Sabi ko sa kanila, nangyari na. Pero ikaw, you can start a family on your own and be a better man and woman of God for the next generation, not for the present time, but this present time will speak what is your next generation. Alam niyo po, bilang panghuli, ang tatay ko hindi po siya ganun kagaling. Hindi nga po pastor ang tatay ko eh. Ang tatay ko po, hindi siya magaling magsalita. Hindi katulad namin, may kapatid ako, dalawa pang pastor. Mga kapatid ko magagaling. Pero alam niyo po, nakita ko sa tatay ko, when he became a Christian, nung maging Kristiyano po siya, isa lang ang meron siya. Integridad at prinsipyong totoo kay Lord. Alam niyo po, yung tatay ko, unang attend niya sa church, makalipas ang 3 buwan, bumili ka agad yan ng electric fan. The first electric fan na dinonate sa church, siya po nagbigay. At alam niyo po, every Christmas merong tinatawag na Happy Birthday Jesus. Ang binili niya naman, alam niyo po, binili niya yung first sound system, isang sound system na amplifier noon. Tatay ko bumili. Natutuwa ako. Naalala ko ngayon, pinaalala sa akin ng Lord. Ang tatay ko, hindi siya pastor. Pero he was a deacon of the church. Hindi nagturo by words. Nagturo by deeds. Nagpakatapat kay Lord. Tapat sa pagkakaloob. Sa kanyang pagsahod niya, mula nung naging Kristiyano siya, iniwalay niya kagad yung tithes niya. Grabe si tatay. Nagpakatatay sa amin. Alam niyo po kung ba't ganito kami? Nakita ko tatay ko pagka umuwi yan. Sahod niya. Yung caring for family. Ang kanyang may asawa ng kapatid. Pag umuwi yan, galing pagsahod niya. Meron siyang nakalaang grocery at bigas para sa kanyang kapatid. Ayoko na po magsalita. Pero ang sarap po. Ano ba iiwan kong legasiya sa mga anak ko at sa pamilya ko? Sa mga kapatid ko. I learned this from the Lord. I learned this from my father, principles. Ikaw kaibigan, ikaw kapatid. Ano gusto mong iwang legasiya in this new normal? Isang pinakamaganda, kung mahal mo ang pamilya mo.
I-share mo si Yeso Cristo sa kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalhin mo sila sa paanan ni Kristo. Maglingkod kay Lord. Ayusin ang buhay. Kung ikaw ay tatay, magpakatatay ka. Kung ikaw ay nanay, magpakananay ka. Kung ikaw ay kabataan, ngayon pa nang simulan mo na. So that when you become a parent, you will become a good parent. Amen? I hope your legacy of caring your family, legacy of competitiveness, legacy of courage, legacy of being a commander, leaders of leaders. Hindi ka buntot. You are the head. You are not a tail. Be blessed and be a blessing. Shall we pray? Lord, thank you for this morning. Thank you, Lord, sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa new normal of legacy. Salamat sa buhay ni Asher. Hindi ganun kaganda, hindi ganun kaperfecto ang kanyang pamilya. But Lord, he rise up above every circumstances. And he showed a legacy. Meron siyang iniwang legacy sa kanyang pamilya. Lord, gaano man kapangit ang mga nakaraan namin, the best is yet to come. Because we know, Lord, ikaw ang bumabago ng buhay namin at takbo ng buhay namin. Pinaniniwalaan namin na pinagpala kami at kami pagpapalain at magiging pagpapala din sa iba, Panginoon. Lord, patuloy mo pong gawing tapat ang lahat ng mga tatay, lahat ng mga nanay, lahat ng mga kabataan, Panginoon. Kami na Pag-ibig Family, papag-isahin mo kami paging tapat sa iyo, Panginoon. Magkaroon po kami ng loyalty and integrity because the next generation, alam ko po, mas magiging mabuti. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Ito po'y dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon. Huli na lang po, gusto ko pong isabol ito. Alam niyo po ba kung bakit ako nagpastor sa pag-ibig? Because I want the next generation of pag-ibig ay hindi come and go ang miyembro. I want them to remain, be loyal, be faithful, and they will serve. That is why we enter into a discipleship. We discipline, yes, nagkakamali, nalulugmo, nagkakasala. But God called me here, and I know we will make a difference. Sama-sama po natin itaguyod ang pamilya ng pag-ibig. Amen. God bless us all. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng Lord. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y dadako ngayon sa pagkakaloob bilang pagsamba rin sa ating Panginoon. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ito po ang sabi, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Sabi pa rin po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. So, tama ang pagbibigay kapag ginawa ito ng kusang loob. Ang pagbibigay ng mula sa puso ay bahagi po ng pagsamba. So, manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Salamat po sa buong isang linggo. Salamat po sa mga biyaya na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Salamat po at hindi po ninyo kami pinagkukulang. Salamat po at ito, ang buhay na ito na patuloy mong ipinagkakaloob ay magamit namin sa ikalulugod ng sa mga gawain. Dalangin ko rin, Panginoon, na ang aming pagbibigay na ito ay kusang loob at bukas palad at magamit po sa ikalalago ng iyong gawain. Muli po, sa iyo ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang mga kaloob po ninyo ay pwede po ninyong i-deposito sa BDO account. Makikita po dyan sa ibaba ng ating, kung nanonood po kayo, nandyan po sa baba. Then,
Kung gusto po naman ninyong personal na ibibigay yung inyong mga kaloob, ibigay po, pwede po kayo mag-message kay Pastor Au, kay Pastor Pony o kay Pastor Abet para makipagkita po kayo sa kanila o mag-meet up po kayo sa kanilang tatlo. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong pakikisa sa pagsamba at pagpupuri ngayong umagang ito. Alam niyo po, pawis na pawis ako, mainit. Pero I'm thankful because I know God is doing great in our worship today. I hope every one of us will become faithful and will make a difference in our next generation. Lagi ko po sinasabi, our next generation will be better than us. Kaya nakasalalay ito sa mga choice and decisions that we make today. It will make an impact for our next generation. Tayo pong lahat ay sumaglit na manalangin bilang pangwakas na panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga natutunan namin. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Salamat, Panginoon, pagkat alam namin we have a great Father, Jesus, our Lord, na siyang tunay na nangalaga sa amin, na siyang nagbibigay sa amin ng integridad. Lord, salamat po pagkat na-encuentro ka namin, nakilala ka namin, na bago ang buhay namin, at tunay, Panginoon, nang isinuko namin ang buhay namin sa iyo, nagkaroon ng pagbabago. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, patuloy mo baguhin ang buhay ng bawat sa amin at bigyan mo kami ng tamang pananaw sa buhay at itaguyod namin ang aming pamilya. Na kami maging mabuting ama, mabuting ina, mabuting anak, na kung saan, para sa aming next generation, we will have a story to tell, a legacy to live, that our next generation will serve the Lord with gladness and joy. Thank you, Father God, for our descendants, Lord God, will be blessed and be a blessing to many. They will become a man of woman of valor, a man of woman with a leadership ability. Lord God, a man of woman who are choice men. Hindi second choice, kundi first choice, Lord, because we will create a generation of the best of the best. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa dakilang makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Thank you po, and God bless us all. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Di mapigilang umawit dahil sa kabanalan mo. Sa pag-ibig ay nagbago ang buhay ko. Di mapigilang umindak dahil sa kalayaan ko. Sa pag-ibig ay nakamtan, sayang hinahanap ko. Tara na't sumigaw, tara na't humiyaw. O Jesus, sa pag-ibig mo ay naligtas ako. Mula sa kadilim ay niyakap ng liwanag mo. O Jesus, sa paglalakbay, hawakan ang aking kamay. Sabay nating ihahayag na ikaw ay buhay sa pag-ibig mo. Sa pag-ibig mo. Di mapigilang sumamba dahil sa kabanalan mo. Sa pag-ibig ay nakamtan ang kapayapaan mo. Di mapigilan ang magbigay dahil sa biyaya mo. Sa pag-ibig ay natutunan
maging tapat sa'yo. Tara na't sumigaw, tara na't humiyaw. O Jesus, sa pag-ibig mo ay naligtas ako. Mula sa kadilim ay niyakap ng liwanag mo. O Jesus, sa paglalakbay, hawakan ang aking kamay. Sabay nating ihahayag na ikaw ay buhay sa pag-ibig mo. Sa pag-ibig mo. Tara na't sumigaw, tara na't humiyaw. Tara na't sumigaw, tara na't humiyaw. O Jesus, sa pag-ibig mo ay naligtas ako. Mula sa kadilim ay niyakap ng liwanag